Good morning, ma'ams and sir. How are you all? So I hope you're doing well. And if you are new to my channel, please don't forget to like and subscribe. And also, please share this to your friends and to your community to help this child. So it was started during the National Learning Camp. Um, kung bakit ko siya tinutulungan dahil of all, like I had five children na kailangan mag-attend ng National Learning Camp na nakakuha ng 75 to 79 na grades. Kasi yung program ng DepEd of Secretary na si Sara Duterte, may program siya na tinatawag na National Learning Camp, which is ang pinaka-goal dyan is ang nakakuha ng mga bata sa first quarter na 75 to 79 ay kailangan ng remedial or remediation na classes. So, on my case, meron akong five pupils that getting the grades of 75 to 79 grades. So one of those is Jerwin, this one. So but those are the rest of like four pupils of mine. They are not consistent of coming to school, but I am so happy that this child was so consistent of going to school, and he even asked me to come to school even in Saturday and Sunday. And but sadly, Saturday and Sunday is the only time that I have to make myself relax and to do some necessary, for my the activity for preparing the activity sheets for the National Learning Camp. So Jerwin is one of my pupil who got consistent non-readers from the first beginning to the end of the school year 2022 and 2023. So you might asking why non-reader siya. Actually, mga moms and sir, noong so actually, moms and sir, noong na alaman ko na pinapas siya ng grade 5 advisor. Tinatanong ko bakit from the first beginning, from kinder to grade 5, gipapasar nila ang bata. Bakit hindi nila tawag nito nire-retain? So they have their individual, they have their own, what do you call that, reasons. But during the time na ako na ang nag-handle, and I told myself that, okay, that's why. Now, I understand their conscience, and I was thinking, oh my God, what will happen to me? I don't want to have a non-reader. So, noong first month of our school of the school year, tinatry ko siyang mag one-on-one sa what do you call that, sa klase. But unfortunately, because of sa kanyang edad, nahihiya na siya kasi yung mga kaklase niya is 12 years old, tapos siya 13 years old at that time. Kasi ngayon, October 6, 2023, magbe-birthday siya for 14 years old. Tapos, tinutuyaw kana bang binubuli siya habang ako ay nag one-on-one sa kanya na klase, or kana ang nag one-on-one sa kanya tutorial.
parang binubuli siya, oh Jerwin, upaya ha, ibig sabihin galingan mo ha. So it might thinking na chini-cheer up siya, but maybe for him, nabubuli siya or hindi siya comfortable na ganyan. So, hindi siya, nakikita ko sa kanya mga mata na hindi siya willing. Hindi siya parang walang retention ang mga tinuturo ko sa kanya. As in kinabukasan, ganun pa rin kinabukasan. But during that National Learning Camp session namin, wow, I was so amazed mga ma'am and sir kasi nga, he has willingness to learn, and that is the important thing sa kabataan, na kung ang bata is meron siyang willingness to learn, meron siyang eagerness to learn, there is learning. There is learning talaga na will take place anak nga time. So I grabbed the opportunity to teach him religiously. So as you can see sa aming first session doon, binibigyan ko pa siya ng sessioning na sounding pa kami. We are started like kindergarten na klase. Ang kanya kasing type sa kanyang learning, what do you call that? Learning style is pang kindergarten pa siya. So imagine mga ma'am siya and sir, struggle ang iyang pag-eskwela, but I was so amazed because during sa aming na grade 6 pa siya is he is not really kanabitong what do you call that, absent notes. Kasi ang pag-aral naman kasi hindi naman kailangan talaga may paper at test na ganyan. Meron naman oral reading, meron naman practical test, mga ganyan, 'di ba, sa classroom. May maraming strategy para maano ang mga kabataan, para ang teacher may matutunan ang mga kabataan. So I was so thankful naman kay Jerwin kasi wala siyang record sa akin na uma-absent siya, wala talaga. For the whole year, wala siyang absent sa akin. So, that's why, doon nag-start ang aking pagtulong sa kanya. So, bakit ko siya tinutulungan? Tinutulungan ko siya, it was not my na tinutulungan ko siya. At first pala, hindi ang pagtulong ko sa kanya. Ang plano ko talaga sa kanya is bigyan lang siya ng birthday celebration. Like, papuntahin ko siya sa Robinson Mall at doon bibilhan ko siya ng what do you call that, spaghetti at saka cake. At mag-Jollibee kami doon para ma-remember talaga niya ang kanyang birthday. Kasi kahit anong tanong ko sa kanya, ilang taon ka na? Balik ta rin ko siyang tanong makalimutan talaga niya. Kahit sa edad niya, hindi niya alam yung edad niya, mga ma'am and sir. Hindi niya matandaan ba? Unfortunately talaga, hindi talaga siya siguro tawag dyan, kulang siya sa vitamins. At ma'am and sir, yung background ng family niya is iniwan siya ang kanyang mga kapatid, 5 silang magkapatid. Siya is grade 6 noon na time. May grade 5, may grade 3, may grade 1, at saka may kinder. If I am not mistaken. So, iniwan siya ng kanyang ina at naghanap ng ibang asawa. At yung ina niya ay mayroon na namang anak na 2. Actually, sa pagkakaalam ko, yung sila lahat magkapatid, all in all, 10 na sila. Pero sa kanyang papa na magkapatid ay 5 lang sila. So, kasi yung mama niya is bar, anong tawag dyan? Yung bar lady ba? Yung sa Bisaya pa is burikat. Yung sugad. Sorry for the term.
Pero, yeah, yan ang pagkakaalam ko. Tapos yung kanyang papa naman is may leprosy. Ang pagkakaalam ko sa leprosy is infectious, tapos nalalagnas yung mga balat, hindi niya alam, manhid siya, hindi niya alam na meron siyang meron siyang tawag nito, meron siyang may makakati-kati, hindi niya mararamdaman yan. Ang ano pala, no, kapag manhid ka, akala ko before ka na I was praying na yun ganyan, pero hindi pala siya maganda. So hindi na ako nagpe-pray na magiging manhid ako para hindi ako mararamdaman yung sakit ng mga kuan. Hindi pala yan magandang biro, no, na kapag ka ng kuan, yung broken ka na sana manhid na lang. Hindi pala yan maganda. So in Jesus name lang, hindi ko na yun pinapangarap na maging manhid para hindi mararamdaman. Lord, sorry Father God. So ngayon, anong tawag dyan? I was thinking nung pasukan na tinatanong ko yung lola niya na yung pasukan na, yung may grade 6 kasi ako na kapatid niya, na yung babae na yan, grade 6. So, tinatanong ko, kumusta si Jerwin? Pumapasok ba? Sabi niya, hindi ma'am. Bakit? So, nagtaka ako kung bakit pinapasok. Pinaano ko yung lola niya. Kasi yung tatay niya hindi pwede pupunta sa school kasi na may sakit. Infectious yung sakit niya. So, ngayon, yung lola niya, ang pinapapunta ko, sabi ko, bakit nangyari? Bakit ayaw pa Kasi marunong na siyang magbasa, mga ma'am and sir. Salamat naman sa National Learning Camp ay may ganyang program si Sara Duterte, no? At nang dahil sa National Learning Camp ay napilitan kami mga teachers na gagawin ang remedial at reinforcement na classes. So, dahil dyan mga ma'ams and sir, anong tawag dyan, tinatanong ko, bakit ganyan bakit hindi pa aralin? Sabi niya, kasi ma'am gusto ng kanyang tatay na may kasama sa rice field na may ganyan. Sabi ko, wag naman sana. O sabi ko, ate, kahit ako man lang ang magbibili ng tawag dyan yung school supplies at saka uniform. So, sariling bulsa ko yan mga lalabs, yung school supplies at binibilhan ko siya ng school supplies at uniform. So sad to say, yung lalaki lang ang afford ko na mabilhan ng school supplies at yung uniform. Kasi kailangan bago ng uniform kasi grade 7 na siya. Iba yung uniform sa grade 7 at sa grade 6. So, yung kasama ko na babae dyan, yung kapatid niya na si Liza, hindi ko binibilihan na, nakabili na ako ng isa, lalagyan ng ballpen. So, yun lang kasi ang na-afford ko So, yun. Actually, yung video na to, wala akong plano na ipopost sa Facebook. Dahil, iwasan ko ang mga bagay-bagay na kasi friends ko ang mga teachers, mga principal, supervisor, and mayor. Iwasan ko mga bagay-bagay na at ginagamit ko lang si Jerwin. No, ayaw ko niyan. Gusto ko dito lang sa YouTube kasi alam ko kung kasi alam ko ang thinking ng mga YouTuber na naintindihan nila. Tapos, now ko lang na naintindihan kung bakit yung mga charity channel na kailangan talaga nila i-upload. Dahil pala, kailangan nila i-update yung mga nag-sponsor. Kung kaya, kung bakit ito i-upload sa video kasi I am looking for the sponsorship kung sino yung may mga tao naman talaga likas na mapag-help or mapagtulungin. So ngayon, this is my only purpose kung bakit ko ito i-upload na sana kung sino may mabubuting puso dyan na matulungan natin siya, matulungan yung magkapatid niya. Kasi ngayon, yung tatay niya namatay yung tatay niya last September 30. So,
napakasad kasi ang pinaka-goal ko is matulungan. Ngayon, wala na yung tatay na paano na silang magkakapatid. So, burden siya, itong batang to, for past 8 years kung pagka-teacher. Ngayon lang ako nakaranas ng isang estudyante na grabe, sobra ang nararanasan at burden ko talaga. Kasi mga kabataan ko, wala naman sila mga problema na mga sugad na yung mga magulang ang problema. Yung kahirapan ng problema, wala naman akong ganyang na-encounter. Sa Isabel, dito lang ako naka-encounter sa Mabini, Mayorga, Leyte, Philippines. So, yun, kung bakit ko ito i-upload, yun ang pinaka-purpose ko po. So, yun po, naghanap po ako ng sponsorship na sana naman matulungan natin itong batang to. Kung sino man gustong hindi ko i-recommend na may mag-ampon ko kasi baka nasa isip ko kung ako ang magre-recommend kung ano ang mangyayari sa mga kabataan, so ako ang sisisihin. So ang gawin ko na lang is ang maghahanap ng sponsorship. Basic yung baka yung mag-aampon is ano ang gagawin sa bata o hindi natin alam ha. Yun lang ang pinaka-purpose ko talaga. So ngayon, yung batang to, ito talaga ang weakness ko, mga moms and sir, sa kanaang mga kabataan ba, na kapag ikaw ay walang-wala, di ba, dyan naman ako, diha man pud ko gika na walang-wala talaga. So that's why meron talaga akong pusong tumulong. So ngayon, weakness ko talaga ang mga kabataan na may mga ngiti sa kanilang mga labi. So, yun, inaano ko na sana ay mag-i-sponsor. May mag-i-sponsor mga moms and sir. Sana matulungan natin siya. So, kikapoy naman kong voice over. Itingnan nyo na lang yung yung video. Ay, Diyos ko po. So, additional information lang mga moms and sir kung bakit ko siya tinutulungan, dahil of all my 22 pupils during those time last year na pupils ko, siya lang talaga ang every time meron kaming program sa school, since ako ang ako ang coordinator sa stage decoration. So stage decoration is mabigat na trabaho yan. Kailangan niya mga chucho na mga kailangan. So si Jerwin lang talaga pinakaguti. Siya ang pinakamaliit na bata na aking estudyante, pero siya naman ang may malaking tulong sa akin. So yung mga malalaki niyang kaklase, parang sumasakit yung leeg ko sa tawag, "Oy, kana ang tulungan niyo ako, help, please help." Pero yan talaga, yung batang yan, si Jerwin talaga is napakamatulungin, napakamabait, napakamagalang pa. So wala talaga akong issue sa kanya. Ang ano ko pa nga sa kanya is kung bakit ko siya tinutulungan, dahil nga siya ay mabait, siya ay matulungin sa aking pagtuturo for the whole year. Naging magaan dahil kay Jerwin. Dahil kay Jerwin, siya ang madali-dali kong hinga ng tulong. O alayon ko, Jerwin, please do this, do that. Sometimes hindi na nga siya kailangan aturuan kasi andyan na siya sa yung tabi at siya na naghihintay na siya kung ano mo sa kanya. At anong tawag dyan, siya nakusa na siyang tumutulong. So, yun, ganyan. Kung siguro yung batang niyan, hindi yan matulungin, hindi yan mabait, hindi yan magalang, siguro hindi ko rin yan tutulungan. Yun siguro din ang nasa isip ko ngayon. So, pero dahil nangyari na ganyan ang kanyang buhay, kaya ganyan talaga ang buhay, walang hindi fair. So, unfair talaga ang buhay, no? Bakit merong sobrang anong tawag dyan sa poor, sobrang
Ewan ko kung bakit may mga taong sobrang sobrang poorness. Ano yung poor? Uy, Diyos ko po. Natandaan ko na. Ang poor pala ay mahirap. Bakit merong mga taong sobrang mahirap at meron din mga taong sobrang mayaman na to the point na inaano na nila ang kuan. To the point na inaano na nila ang tawag nito. Kayamanan. Usik-usikan ba? Ay, Diyos ko Lord. Kakapoy ba day mag voice over? For another plants. Plant to prosper here and not harm. Plant to give you hope. Plant.